the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and then the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, yeah, and He gives me the power to take down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and then the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord, yeah, a strong tower, the righteous run into, for they are saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into, for they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior with our hearts of gratitude. We give you praise. His mercy shine and new forever, and I will worship you for all my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless His holy. We're gonna bless His name. We're gonna bless His name. We're gonna bless His name. I'm gonna bless His name. Yeah. Bless your name. Bless your name. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Bless your name, Lord Jesus. You're worthy. You're worthy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and those who believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above
highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation cries,
po may mga palaro o meron po tayong mga inaabangang mga games, kagaya po ng Super Bowl, Giants, basketball, tayo po ay walang katigitigil na pagsigaw, na-excite po tayo, dapat po sa Panginoon, lalong-lalo na po, pagka nagpupuri po tayo sa Kanya, ganun din po. Amen? Dapat po isang malakas uling palakpak para sa Diyos. Amen. At isang malakas na sigaw. Amen! Woo! Hallelujah! God is good! And all the time! God is good. Amen! Amen! Makakaupo na po tayong lahat. Alam po ninyo, habang tayo po ay sumisigaw, habang po tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, libo-libong mga anghel naman po ang nasa paligid natin. Amen? Amen. Dahil po siya ang nagbabantay. Binabantayan po tayo, mga anghel natin ay tunay nga po na nakasama natin. Alam po ba ninyo kung anong pangalan ng dalawang anghel na palagi nating kasama sa araw-araw? Yan. Yeah. Goodness and mercy. Yan po ang pangalan palagi ng mga anghel na kasama natin. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yan. So, welcome po sa ating mga followers sa ating pong Facebook Live, no? At saka po dito po sa YouTube na kung saan ay marami pong sumusubaybay. Alam ko po na minsan po pagpihit niyo po ng inyong TV o ng inyong cellphone, hindi po aksidente na kayo po ay naka-tune in sa amin. Nakita po ninyo ang Bride of Christ Church sa Bay Area. At kung kayo naman po malapit lamang dito, nasa paligid lamang po kayo po ay malugod po naming inaanyayahan na dumalo, no, sa aming pananambahan sa healing service po natin. 3344 San Jose Avenue, Daly City. Ayan. At alam ko po na kung nag-i-enjoy po kayo na manood, makinig sa ating live telecast, mas masarap po ang tunay na nakakasama po namin kayo para po maka-fellowship. Amen? So welcome po yung pong nandito sa loob ng ating pananambahan sa church ng Bride of Christ, yung presence po natin ay nandito. Welcome din po ang mga taga Oakley, mga taga nasa Lathrop, yung mga nasa Sacramento, ayan, at sa iba pang panig ng mundo, no? At welcome din po kayo na maki-join sa amin. Araw-araw po meron po tayong gawain. May mga Bible study po. At kung nais po ninyong malaman po yung mga Bible study namin, mag-ano lang po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At alamin po kung ano po ang araw na kayo po ay available. Dahil kung wala po kaming araw, pero kami nais po ninyong matuto sa salita ng Diyos, kayo po ay gagawa po kami ng kaparaanan, magbibigay po kami ng oras at ng araw para po matugunan ang inyong mga pangangailangan. Amen? Amen. Dahil po ang gawain ng Diyos ay tunay nga pong napaka-importante at hindi po mabubuo ang gawain ng Diyos kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Yan. Alam ko, nagising po ang lahat kasi nag-amen. Amen. So, hindi ko na po masyadong pagkakatagalin pa po ang ating mga mensahe. Ibibigay ko na po, tatawagin ko na po ang ating butihing pastor para po sa ating declaration of faith. Amen. Pastor Frank Martinez. Praise God. To God be the glory. God is good. Amen. Thank you, Pastor Oni. And of course, ang ating pong praise team sa pangunguna ni Pastor Cesar. So, good morning, church. Good morning. Amen. Purihin po ang Panginoon at welcome nga po ang lahat, mga kasama natin dito sa lugar na ito ng Bride of Christ Church. Tunay pong ang tinataas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen.
God's Christ-centered po tayo. At tunay nga po na makikita po natin, of course, diyan nga po live po tayo. At wini-welcome nga po natin ang lahat. Ano? Alam po ninyo, ang presensya ng Diyos ay narito ngayong oras na ito. No? Maliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Lord Jesus, ang sabi na banal na kasulatan, where the Spirit of the Lord is, there is what? Liberty. Amen. At sabi ni Lord Jesus, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kaya po si Lord, ang presensya niya ay narito at handa po niyang tugunin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Praise the Lord. So excited po ba tayo ngayong umaga? So tayo po ay napapanood at kasama natin sa buong mundo ay tayo po ay napapanood at kasama natin ang mga Kristiyano sa pananambahan ngayong umaga. Purihin ng Panginoon. Dadako po tayo sa declaration. May I request everyone to stand up please. Gawin po nating panalangin ang idinideclare po natin ito. Declaration natin. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God's Holy Spirit in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act, comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. So ngayon po umaga, ang ating pong speaker na magbibigay ng pahayag ng salita ng Diyos ngayong umaga ay ang co-pastor ng Bride of Christ Church dito po sa Bay Area. Of course, ang masipag, anointed, na lingkod ng Panginoon, Pastor Evelyn Acacio Cruz. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Makakaupo po kayo. At tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. At tayo ay naririto, mga nakatayo, nakalakad. At sabi nga, dapat tayo nagpapasalamat dahil tayo ay nakakakita kahit nakasalamin, tayo ay nakakarinig kahit na may hearing aid, tayo ay nakakalakad kahit may tungkod. Dahil yung iba po hindi nakakalakad, walang paa. Kaya lahat po ng marami po tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. At sa umaga po nito, ang ating namang pong pag-aaralan ay siyempre laging salita ng Panginoon ang ating pinag-aaralan dito sa lugar ng Panambahan. At sabi nga, last week narinig po natin yung repentance. Sabi nga, ang repentance ay ang pagbabago ng isip. Pero bago po tayo nagbabago ng isip, meron pong nagaganap sa ating buhay. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Bakit tayo nagkaroon ng pagbabago ng isip? At manalangin po tayo sa Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, isinasubmit po namin sa inyo ang aming mga puso na sa umagang ito, kung ano man yung ituturo mo sa amin, ito ay tunay na tumimo, magkaroon ng pagbabago sa aming mga pananaw at sa aming mga pag-uugali at sa aming paglakad sa mundong pinaglagyan mo sa amin. Maraming salamat po sa katotohanan na sino man na tinawag mo ay nakaluklok sa kanan mo diyan. Kasama kami ni Jesucristo kung nasa saan siya in the Spirit. And we are all here in this world to be ambassadors and channels of your blessings. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen. 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 So, yun nga po, na pag-aralan natin last week yung tungkol sa repentance. Lahat po tayo dito ay dumadaan sa 101. I hope so. Highway 101. Ngayon, kung gusto natin pumunta sa Lake Tahoe, ang ating dapat nilalakbay ay papuntang norte.
Kasi ang Lake Tahoe ay nasa norte dito sa atin. Ngayon, ikaw ka mamadali mo o dahil sa anumang kadahilanan, ikaw ay naglalakbay papuntang south. Ngayon, yung pinupuntahan mong daan ay papunta doon sa LA. Kaya nasa mali kang daan. At ngayon, na-realize mo na mali yung iyong daan. Kung na-realize mo na mali ang iyong daan, ano ang gagawin mo? Ikaw ba ay magpapatuloy papuntang south? O ikaw ay lalabas ng highway, ng freeway, at iikot ka para ikaw ay mapunta sa tamang daan papunta doon sa Lake Tahoe. And I do believe that all of us will make a decision dahil ang dala mo ay mga panlamig at hindi pang-init. Kaya ikaw ay iikot papunta doon. So yun po yung pagbabago ng isip. Pero sa pagbabago ng inyong isip, sa pagbabago ng ating isip, hindi tayo pwedeng magpatuloy. Kailangan nating mag-exit, rumampa at umikot. At iyon ang pag-aaralan natin. Yung pagrampa, pag-ikot, ang tawag doon ay brokenness. Pagkabasag, pagkasira, meron ba ditong nakakita ng salamin na tinagpi-tagpi, na nakakita pa rin, na nakapag-function pa rin ng tama. So, hindi ka naman iinom sa basag na pitchel kasi sira na yon. So, yun ang ibig sabihin ng brokenness. Ngayon, dito sa ating kultura ngayon, sabi nga, we are living in a country that is full of milk and honey. Pero alam nyo ba na dito sa atin, ang pinakamarami na nagko-consume ng mga anxiolytic drugs or yung mga pampakalma, pampatanggal ng depression, dito din sa Amerika na kung nasa saan tayo naroroon ngayon. Kaya merong mga tao na hindi kinikilala yung kanilang kasalanan as kasalanan. Dahil pag pumunta sa doktor, sasabihin niya, hindi ako napagkakatulog kasi meron akong mga bagay na nasa sa aking isipan. So, isang lalaki na iniwan ang kanyang asawa, pumunta sa doktor dahil meron siyang mga konsensya, kinokonsensya siya, pero imbis na magsisi sa kanyang kasalanan, ang sasabihin ng doktor, oh, depressed ka, bibigyan kita ng gamot. So, akala natin magic ang mga gamot. Pero tandaan natin, sinasabi rin sa mga pag-aaral na hindi lahat ng umiinom ng gamot ay tunay na nakakalimutan yung mga bagay na nangyari sa kanilang mga buhay noong nakaraan. Kaya dito, yung anong ibig sabihin ng pagkabasag, brokenness, ay dapat nating makita. Kasi para tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, bago tayo magkaroon ng pagbabago ng isip, kailangan nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. Kung kayo ay nanonood ng TV, nakikita ninyo na Mena Mariel, merong nagwala, pumatay ng 7 tao, meron naman na andun sa mga borders na human trafficking, yung mga hirap na dinaranas. At ito yung mga drug lords, ito yung mga gumagawa ng masasama. Ang nangyayari sa mga tao, yung kanilang kasalanan, hindi nila nakikitang kasalanan. Kasi sa kanila, sila ang makasalanan. Hindi ako drug lord, hindi ako pumapatay, hindi ako nag-human trafficking, kaya ang akala nila sila ay matuwid o mabuti. Kaya dito, ang titignan natin, ano ang ibig sabihin ng kasalanan sa mata ng Diyos
Diyos na, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, wala tayong multiple choice. Kasi ang Diyos ay iisa. Saan ka sasandal? Sa mga doktor na nagbibigay ng gamot? Yung mismong mga umiinom ng gamot, nagsasabi na para silang mga robot. For them to have the effect of the drug, para hindi sila masyadong agitated, para naman silang mga robot kung kumilos. Kaya kaya sila mismo nakikita nila yung mga bagay na yon. Kaya dito, sabi nga, merong isang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakita ng brokenness. At iyon ay makikita natin sa aklat ng awit, Psalm 51. Itong pagpapakita ng awit na dito sa Psalm 51, ang sumulat nito ay si David, si Haring David. At ito ay naisulat ni Haring David a year after nang nakaisang taon na siya na gumawa ng kasalanan. Yung kasalanan na alam natin na kasalanan niya kay Bathsheba, na sabi nga, si Haring David ay nakilala bilang warrior king dahil siya ay nananalo sa bawat digmaan niyang puntahan. Pero dumating ang isang araw na si Haring David ay hindi sumama doon sa kanyang mga sundalo at nagstay lang siya doon sa kaharian. At doon sa kanyang kaharian, pumunta siya doon sa kanyang biranda. At pagdating doon sa biranda, it so happened na nakita niya si Bathsheba na naliligo at siya ay naakit. At ito ay kanyang pinatawag. Sabi nga, depende doon sa pagkakabasa niya kung si Bathsheba ay ni-rape o basta't siya ay inangkin ni Haring David. Dahil kaya makikita natin yung sequence of event na nangyari. At nung si Bathsheba ay nagdalang tao, para pagtakpan yung kanyang ginawang kasalanan, pinapatay pa niya si Uriah, na alam naman natin yung storya, pinapaiksi ko na lang, pinapatay niya si Uriah. Kaya dito, makalipas ang isang taon, ang propetang Nathan ay pumunta sa kanya at sinabi sa kanya ang kanyang kasalanan. At doon nasulat ni David itong Psalm 51. Kaya tignan natin kung ano ang sinasabi ng at ito ay naganap doon. Kung gusto niyo mabasa yung istorya, nasa 2 Samuel ito sa chapter 11 at chapter 12. Kaya ang sabi nga dito na bakit importante yung brokenness. Dapat nating makita. Kasi sabi nga, brokenness o yung yung pakiramdam natin na tayo ay basag, durog, wala ng kaubrahan, yung tayo ay tinatapakan, crushed by our sin. That is brokenness. At iyan ay tamang pagharap o pag-respond sa kasalanan. Kasi it is an appropriate response to sinning against our God. Kasi tandaan natin na wala tayo dito kung hindi dahil sa Diyos. At matututunan natin dito na every day that we wake up in the morning, we would say, "Thank you, Lord." Despite what we did the day before, that we lied, that we did something wrong, but God is so gracious that we are still waking up day by day. Kaya ito yung ibig sabihin ng brokenness. Bago tayo magkaroon ng pagbabago, pagtalikod sa kasalanan, there must be realization of who you are, what you are, and where you are.
Not unless we learned it, not unless we are into that position, we will not repent. Because we will always see ourselves better than others. And we will always see ourselves according to the standard of the world. Kaya sinasabi ng iba, hindi ko kailangan yan. Sa kanya mo sabihin yan. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko pinakikialaman ang aking kapitbahay. Hindi ako nagnanakaw. Pero hindi nila nakikita na meron silang mga ginagawang pagnanakaw na akala nila ay hindi pagnanakaw. Sabi nga, maliit, malaki, wala sa sukat ng kasalanan kung hindi yung ating nagagawang kasalanan laban sa ating Diyos. Amen. Kaya, ang sabi dito, yun nga, bakit ang pagkabasa, ang tamang pagsagot doon sa ating kasalanan? Ang sinasabi dito sa unang-una, ang kasalanan ay stains, naglalagay sa atin ng dungi, sa ating mga damit. Pagka may stain, ayaw natin. And scar our very soul. So, iyan ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Kaya kung mababasa natin sa verse 1 and 2, ano ang sinasabi dito ng ating ng sumulat? Ang sabi niya dito ay ang sabi niya, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. So, yun yung sinasabi dito. And then, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Ito yung sinasabi niya. Ngayon dito, kung makikita natin, tatlong salita. Blot out, wash me thoroughly, at saka yung cleanse. Kung titignan natin yung sinasabi dito ni David, gumamit siya ng tatlong salita na mayroong iba't ibang ibig sabihin. Pero, sa lahat ng sinasabi niya, meron lang siyang isang bagay na gustong ipunto. Kaya kung tayo ay nagbabasa ng email, minsan nakikita natin merong nakasulat ng bold, darker, at saka lahat capital letter. Minsan nakikita natin italic or italic na kakaiba yung sulat ng isang salitang iyon. Or minsan underlined. So yun. Bakit? Kasi binibigyan yun ng emphasis. Gusto yun na matandaan o makita. Kaya iyon ang sinasabi. Ngayon, yung blot out, wipe out. Anong ibig sabihin yan? Blot out, wipe out. Alisin. Kagaya yan ng maraming beses yan ginamit sa Hebrew Bible. At ang isang example na pinaggamitan nito ay noong panahon ni Noah, panahon ng flood, blot out. Pinawi ng Diyos, inalis ng Diyos ang lahat ng tao maliban doon sa pamilya ni Noah na naligtas, para magsimula ng bago. Kasi lahat sila ay makasalanan. Makasalanan na hindi nagsisisi o kinikilala yung kanilang kasalanan. Kaya ang sabi niya dito, wipe out, alisin mo sa akin yung aking kasalanan. Yun ang kanyang sinasabi dito. At ngayon, doon naman sa salita na wash me thoroughly. Ang ating pong illustration na pwedeng ipakita dito ay yung isang babae na nasa ilog na naglalaba. Ngayon,
hindi lang niya basta inilagay sa washing machine at sige pagkatapos okay na. Pero ang gusto niya, dahil gusto niyang maalis yung mga stain, kaya talagang ini-scrub niyang mabuti, pinapalo-palo pa niya at ibinabalik-balik niya sa tubig para ito ay tunay na malinis. Kaya iyon ang sinasabi ni David na doon sa kanyang kasalanan. At doon sa sinabi niya na cleanse me, ito ay tungkol doon sa ceremonial washing. Cleanse me, dahil sino ang makakaharap sa Diyos kung tayo ay may dalang dungis? Kaya ang sinasabi dito, pakalinisin mo ako para siya ay maging karapat-dapat na magbigay ng handog sa harap ng ating Diyos. Itong mga bagay na ito na ipinakita ni David ay dapat din nating nakikita. Dapat nakikita natin yung ating kalalagayan na yung mga kasalanan natin ay naglalagay ng dungis, mantsa sa ating mga buhay, at hindi lang mantsa, kung hindi ito ay nagbibigay ng peklat sa ating mga buhay. Kaya it stains us and it scars us. So, dala-dala natin ang ating mga kasalanan habang tayo ay nabubuhay. At sabi nga dito na nauunawaan ni David kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nagawang kasalanan. Kaya ang sabi niya, I am scarred and stained. Anong sabi ng Isaiah 1:16? Kasi yung aklat ng Isaiah ngayon ay pinag-aaralan namin doon sa aming dawn prayer meeting. At dito, yun nga, Isaiah 1:16, ang sabi, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes, cease to do evil. Kasi dito sa Isaiah 1 hanggang na ngayon nasa 5 na kami, ito ay pagpapakita ng mga kasalanan ng Judah at ng city of Jerusalem. But this is also applicable to our lives. Na yun nga, yung mga ginagawa natin sa buhay, na akala natin ay tama. Akala natin ay kapuri-puri sa Diyos. Meron pa nga doon nagsabi, bumalik ka na, halika na, at anuhan mo na kami, husgahan mo na kami. Very prideful sila, akala nila they are okay. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, hindi. Dahil, yun nga, yung mga bagay na ginagawa natin, kaya nga ang sabi ng Diyos, hindi ko kailangan ang inyong mga handog. Hindi ko kailangan yung mga pinaggagawa nyo para sa akin. Ang dapat una nyong matutunan ay kilalanin yung ating mga ginagawang kasalanan at ang pagbabago ng puso, ang pagbabago ng pag-uugali, at ang pagkilala sa kasalanan bilang kasalanan sa dilang kasalanan sa harap ng Diyos. Not until na ma-realize natin yung mga bagay na yon, we will continue on walking as if we are okay. Kaya yun ang sinabi ng Isaiah 1:16. At puntahan din natin yung sinabi ng Romans 7:23. Kasi dito naman makikita natin yung sinabi ni Paul na, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So, alam natin, kaya nga sabi ko nga, ang Kristiyano, ang kaibahan natin sa hindi Kristiyano, tayo may struggle. Sabi nga, we cannot say to our flesh not to be flesh. Hindi natin pwedeng sabihin. Alam naman natin na
nagising tayo sa mundong ito, nabuhay tayo, kinagis na natin. This is how we were raised by our parents. This is how the culture dictates us that for us to be successful, we have to finish an education. Kaya yung mga magulang nag-strive to give education to their children. Kaya yung iba nagsasanla ng kalabaw para lang mapapunta sa Maynila ang kanilang mga anak at bigyan ng magandang edukasyon. At ang ating pamantayan ng success ay magkaroon ng magandang hanapbuhay, magandang bahay, magandang sasakyan, at may mga nakahandang salapi para doon sa mga darating pa nating mga henerasyon hanggang sa apo. Pero yun ang tanong. Iyan ba ang gusto ng Diyos sa atin? Kaya si Paul, sinabi niya, meron akong mga gustong gawing mga bagay na magaganda na ayon sa aking mga natutunan sa salita ng Diyos. Pero nagtatalo ang aking damdamin. Nagtatalo yung aking sarili. Ano ang kanyang gagawin? Yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. Nakaka-relate tayo dito lahat. Alam natin ang tama, pero ginagawa pa rin natin yung mali. Kaya ito rin ang isang pagpapakita, hindi lamang dun sa mga walang pagkilala sa ating Panginoong Jesus, kung hindi ito rin yung sinabi nga last week na self-will. Kasi tayo, natutunan na natin ang salita ng Diyos, pero sinusunod pa rin natin yung gusto natin. And we are creating God out of our mind. Gusto natin yung Diyos na naaayon sa gusto natin. So sino ang Diyos? Tayo. Tayo ang nagiging Diyos, hindi yung tunay na Diyos na may gawa ng langit at lupa, na kapag sinabi niyang hindi ka na niya gigisingin, ay pwede niyang gawin. Yon. Kaya ito ang kasalanan ay nagbibigay ng mancha at sugat. Tingnan natin. Meron tayong mga nalaman, mga istorya ng buhay. Yung nanay, binubugbog nung asawa. Tapos, yung anak, ganun din ang nangyari. Binubugbog din ng napangasawa niya. So ito ay pasalin-salin. Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? It will come from generation to generation. Kung papaano, mas marami lang yung pagpapala ng Diyos. Multitude of generation compare doon sa mga nabubuhay sa kasalanan na ito ay to the third and fourth generation. Pero may redemption. Kaya huwag tayong masyadong mawala ng pag-asa. Ang gusto lang natin ditong ipakita is for us not to deal sin lightly. Kasalanan is kasalanan. Ngayon, kailangan nating maging basag para natin, dahil ang kasalanan ay tunay na nagbibigay ng mancha at peklat sa ating mga buhay. Ngayon, kagaya natin na mga na-born again na, yun nga, meron mga panahon na meron dyan mga sumusulpot sa ating mga paligid na tayo ay nahuhumaling, na nabibigyan natin ng pansin. Kaya dito talaga, makikita natin how David respond to it. At ano ang sabi? Pangalawa, number 2, ang kasalanan ay sin creates memories sa atin. Ano ba ang sabi ng verse 3? For I acknowledge my transgressions, and my sins
And my sin is always before me. So yung kasalanan, hindi nawawala, hindi nawawaglit sa ating memorya. Ngayon, ang sabi ng iba, no. Ang sabi ng Psalm 103:12 ay ganito, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Yun ang sabi ng iba. Tapos may isa pa, sabi ng Micah 7:19, He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea. You know, God can forget, but we cannot forget. Tandaan po natin, yung salitang amnesia, ang amnesia ay hindi normal. Yan ay doon sa mga taong nagkakasakit ng kalimot. Pero tayo, we were created not to be forgetful. Kaya yun ang isang dahilan. Bakit kailangan nating tandaan o huwag kalimutan yung ating pagiging basag na tayo ay once in our lives, we were into sin. At yung degree ng kasalanan ay kasalanan. Kaya may mga tao minsan sasabihin, dasal na siya ng dasal, pero hindi niya makalimutan yung kanyang ginawang kasalanan. Kaya dito, yun yung ating mga, so ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin natin? So kailangan i-recognize natin yung kasalanan na ito ay nag-create ng memorya, naaalala natin. Kailangan tanggapin natin yung katotohanan na yun. At kasi kung hindi natin kikilalanin na ang kasalanan ay nag-create ng memory, ito yung dapat nating sagutin. Why we're not created to forget things? Bakit tayo ginawa para hindi kalimutan ang ating mga kasalanan? Una, kung nakakalimutan natin yung ating mga kasalanan, edi wala tayong testimonya na tayo ay binago ng Diyos. Hindi natin maihahayag sa mga tao kung papaano tayo hinango, gaya ng sabi sa opening prayer, from that miry clay. Paano natin makikita na tayo ay isang dating baboy na tuwang-tuwa sa putikan pero ngayon ay ginawa tayong tao? Dahil ang tao ayaw pupunta sa putikan, pero ang baboy, kahit yan ay lagyan mo ng ribbon, bihisan mo, paliguan mo at pabanguhan mo, once you release it, babalik yan at magtatampisaw sa putikan. Kaya iyon ang ating dapat nakikita na kaya tayo hindi ginawa ng Diyos na makakalimutin para maalala natin yung ating mga ginawang kasalanan. Sabi nga, para tayong nanonood ng DVD, Blu-ray, high definition TV, maliwanag na maliwanag sa atin yung ginawa nating kasalanan na pinagdamputan sa atin ng Diyos. At iyan ang ating patotoo sa ating mga kasama. So, sin creates memories that remain. Yun ang sinabi niya. At sabi nga dito, ito ang isang halimbawa. Doon sa mga tao na matanda na nakakilala sa Panginoong Hesus, mas marami silang kasalanan na babalikan. Kaya nga nung panahon na sinabi ni Jesus na batuhin ninyo doon sa nangangalo niya na ipinresenta sa kanya, ang sabi doon,
ang unang tumalikod, yung matatanda. They've realized na mas marami silang kasalanan. At dito, sabi nga, kung ikaw ay isang tao na bago nag-asawa ay nagkaroon ng iba't ibang mga partners in life, how can you forget the sin, the memories that you were with the previous partners you've had? You cannot erase that from your mind. You would want to. Gustong-gusto mo dahil gusto mong ma-enjoy yung iyong napangasawa. But because of the things in the past, hindi natin yan makakalimutan. Kaya yun ang nagagawa ng kasalanan, hindi lamang tayo namamantsahan at napepeklatan kung hindi nagbibigay yan ng mga memorya na hindi magaganda, na hindi natin pwedeng kalimutan. Ngayon, sabi nga, it reminds us, isang bagay, the consequences of our sin. Kaya dahil nare-remind tayo, ayaw na natin gagawa dapat ng kasalanan. Ayaw na natin uulitin yung ating naging kasalanan. Pangatlo, bakit hindi tayo ginawa na makakalimutin? Kasi ang sabi dito, hindi tayo makakapag-rejoice nung ating mga victories sa ating buhay. Kasi, di ba, kaya tayo nagpupuri, kaya tayo nagpapasalamat. Sabi nga, mas maraming kasalanang nagawa, doon talaga natin nakikita yung mga taong nagpupuri sa Diyos dahil hindi nila maubos maisip na sila ay binago at pinagpala ng Diyos na magkaroon ng panibagong pagkakataon para mabuhay kasama ang Diyos. Amen. So, kaya dito rin natin nakikita yung ating paglago sa ating pananampalataya. Dahil tuwing maaalala natin yung mga karumihan natin noon at binago na tayo ng Diyos. Sabi nga, malapit na ako sa Lake Tahoe. Sandali na lang. O, di ba? Kaya dito, sinasabi natin that brokenness, ang pagkadurog, pagkabasag, is an appropriate response to sin. At makikita natin that David understand what brokenness means. Pangatlo, doon sa bagay na bakit appropriate ang brokenness. Brokenness is appropriate because our sin is in the front of a holy God. So ito yung mga bagay na dapat nating makita. Higit sa lahat, na tayo ay nagkakasala sa harap ng isang banal na Diyos. Sabi natin, God is the same yesterday, today, and forever. So kung ang Diyos ay banal noon, siya ay banal ngayon, at siya ay banal magpasawalang hanggan. Kaya dito, hinay-hinay lang po tayo kapag tayo ay nagdudwell doon sa God loves you. Wala pong masama sa God loves you because that is really true. But we have to see God as holy, just, righteous God as well. And kasama ng kanyang attributes, He doesn't change. Kaya, yun po ang ating na tayo ay nagkakasala sa ating Diyos. Ano ang sabi ng verses 4, 5, and 6? Sabi dito, against you
only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. So, yung masama, yung makasalanan, at ang sabi dyan sa 6, ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng pusong tapat. At ang sabi niya, bless me. Pagpalain siya ng Diyos. So, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ngayon dito, bakit sinabi ni David yung mga salitang yon? Bakit hindi niya sinabi na siya ay nagkasala kay Bathsheba, kay Uriah? Kasi nung ginagawa niya yung kanyang mga kasalanan ginawa, nakatanghay, tama ba yung nakatanghay? Nakatingin, mas simple, nakatingin ng Diyos. Kaya tandaan natin that God is always watching us. Especially, tayong mga anak niya. Kasi tayo ay merong intimate relationship sa Kanya. Not only in good times, but in everything we do. Kaya nga, sa panonood natin ng sine o TV, let us always remember that He is sitting next to us. And remember that the Holy Spirit lives in us. Emmanuel is in us. So in everything we do, we have God with us. Kaya nga yun yung sinasabi natin na hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, diyan ka muna, babalikan kita. So lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Diyos. Sabi nga, God is so gentle. The Holy Spirit speaks to us, pero iniiwan sa atin ang desisyon whether we will do it. Hindi siya namumuwersa. Kaya iyon ang na-realize dito ni David. Ngayon, saan nagkakaroon ng problema? Kasi yung kasalanan, parang hindi masyadong itinuturo. Kasi sinasabi nila, alam na nila na makasalanan sila. No, they don't know. Hindi nila alam na sila ay makasalanan. Kasi kung alam nilang makasalanan sila, edi sana kapareho na natin sila na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pero hindi, kagaya nga ng sinabi ko kanina, paano nila makikita ang kanilang mga sarili na makasalanan kung may mas nakikita silang mas matitindi ang kasalanan sa kanila? Kaya yun ang kanilang gauge ng kasalanan. Pero dito nga, puntahan natin yung Revelation 19:11-16. At dito natin dapat nakikita kung sino ang ating Diyos. Hindi yung Diyos na ay pinakikita nung iba na parang may long hair na braided, parang buhok ng nanay niya, at pagkatapos merong pang nakasuot na at parang ang kamay ay napakalinis, tapos may dalang lamb sa kanyang balikat, o isang bata na sumasayaw sa ibabaw ng globe. Yun ang pagkakatingin nila, at nakikita nila yung Diyos na humahabol sa kanila. Kaya ang akala nila, utang ng loob ng Diyos na sila ay tumanggap kay Jesus. Hindi po kumakandidato ang Diyos sa pagiging Diyos. Hindi siya nangangampanya. Kaya ito yung dapat nating makita na itsura ng ating Diyos. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na bumaba, iniwan ang kanyang kaharian para tayo ay iligtas. Anong sabi ng Revelation 11:16? Ito si John ang nagsasalita. Sabi niya, "Now I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on him was called Faithful and True. And in righteousness
He judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except him. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. So ito po dapat ang nakikita nating Diyos na nagligtas sa atin. At hindi po yung sissified Christ na parang mahinang Kristo. Tapos na po. Sabi nga, He is sitting now on the right hand of the Father because it is finished. Tayo ay naligtas na sa kasalanan at sa pamamagitan at kaparaanan lang niya. Kaya tayo ay naligtas. At ngayon tayo yung mga ligtas. Dapat nating makita yung mga ginagawa nating kasalanan. Dapat tayong madurog. Dapat tayong we should feel crushed by the sin that we are doing, and we should see how good and merciful our God is, that every one of us has many chances if we acknowledge. So brokenness is an appropriate response sa ating mga kasalanan, not until we see our sin, like how David saw his sin. Hindi po tayo titigil sa paggawa ng kasalanan at patuloy po nating niyuyurakan, dinudungisan at dinidespise, binabaliwala yung ating sinasabing Diyos natin. We can raise our hands here, we can sing songs, but sabi ng Diyos, hindi ko kailangan yan. Hindi niya kailangan yung ating mga ginagawa. Kaya dito po, kaya wag tayong mahiya, wag tayong magdalawang isip, wag tayong don't step back when we see sin happening. We have to be bold. We have to be the person in 1 Peter 3:15 that we can defend the Word of God, that we will be bold and stand up to the truth of the Word of God no matter what. Kagaya ng sinabi ko kanina, education. Bakit natin pinadadala yung ating mga anak sa eskwelahan para matuto, para magkaroon ng magandang profesyon? Mali. Pinapadala natin ang ating mga anak sa eskwelahan para matutong bumasa, para mabasa nila ang salita ng Diyos, na tinuturuan silang magsulat para matutunan nilang sumulat at makipag-communicate kung ano ang sinasabi ng Diyos. Nag-aaral sila ng math para maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng mga nakikita sa kalangitan, mga universe at yung mga pinakikita ng science. Bakit sila nag-aaral ng history? Para maipakita at maisabi ano ang ginawa ng Diyos na may lalang ng langit at lupa. Kaya tayong mga Kristiyano, bigyan natin ng pansin yung ating mga anak, mga apo. Turuan natin ang tama, lalo na sa panahon ngayon, na ang itinuturo sa eskwelahan ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Huwag tayong basta-basta makiayon. Kaya dito,
Ano ang sabi ng Psalm 51:7-9? Sabi dito ni David, "Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sin, and blot out my iniquity." So inulit niya yung sinabi niya sa verses 1 and 3 doon na sinasabi niya. Bakit? Kasi nung siya'y nabubuhay sa kasalanan, wala yung joy. Hindi siya makapag-rejoice. Walang kapayapaan. Hindi ba yan ang nangyayari sa atin? Kapag tayo'y nabubuhay sa kasalanan, hindi tayo maging magalak. Hindi natin maalis sa ating mga isipan yung ating mga kasalanang ginagawa. At hindi tayo mapayapa. Ngayon pero ang panalangin niya, bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Kaya dito, yun nga, yung ating mga sinasabi, anong sabi ng Isaiah 1:12, Isaiah 1:12, yung ating huling verse dito. Ang sabi, "When you come to appear before me, what has required this from your hand, to trample my courts?" So lahat ng ginagawa natin sa harap ng Diyos ay kung ito yung mga, kaya kailangan natin laging sinusuri ang ating mga sarili para maunawaan natin ano ba ang nais ng Diyos, ano ba ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dito nakita din natin na kaya kung babalikan natin, pag binasa nyo sa inyong bahay, yung sinabi ni David sa verse 1, "Have mercy, blot out." Verse 2, "Wash me." Verse 7, "Purge me, wash me." Verse 8, "Let me hear." Verse 9, "Hide your face." Verse 10, "Create in me." Verse 11, "Cast me not." Verse 12, "Restore to me." Verse 14, "Deliver me." Verse 15, "Open my lips." So dito, nakita ni David, na-recognize niya yung nangyayari sa kanyang buhay. Kaya tayo ba ay tama sa harap ng Diyos? I prayed a prayer. I did my quiet time. I helped in the church. I attended Bible studies. I attended prayer meeting. It's all I. Ang sabi din David, no, not I. Because David did in his own ability and capacity what he could do. But he found himself broken. No, I cannot do it. But I know that I have a God who can do it. So this gives us hope. This gives us the reality. Despite our weaknesses, God is ready to lift us up. But we have to acknowledge, we have to see, we have to be broken. No, I cannot do it by myself. Help, help. Yun ang gusto ng Diyos. Help. Kaya sabi dito, sabi ni David, I need you to watch me. I need you to forgive me. I need you to direct me. I need you to guide me. Kaya maraming pangangailangan. I need you to wash me, to save me. Lahat ng pwede nating sabihin ay magagawa ng Diyos. Pero lagi tayong kulang. We cannot do it. We cannot do anything good apart from the Lord. Kaya nga, I always declare that God is good.
Because in His goodness, I survive. In His goodness, I am growing. In His goodness. So, araw-araw, dapat natin dinideklara that He is good. Na despite yung mga ginagawa natin, ginigising pa tayo ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kaya yun ang ating mga bagay na dapat natin malaman. Kaya kailangan natin ng Diyos. At tayo bilang mga Kristiyano, huwag sana nating makalimutan. Huwag sana nating makalimutan kung saan ang galing si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo. Makita natin yung distansya ng layo natin sa ating Diyos, pero siya ang lumapit at nagbigay ng buhay para sa atin. Kung ang anak ng Diyos na tumanggap ng lahat ng kanyang puot sa loob, sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sa palagay niyo ba tayo ay palulusutin ng ating Diyos? Yan ang ibig sabihin. We have to be broken. We have to realize, we have to recognize our sin. Yung mga kasalanan nating ginagawa araw-araw. But we have hope that God is waiting for a pure heart. Kaya, create in me a pure heart, O God. Kaya ang sabi ng Ezekiel, sabi, pinalitan ng Diyos ang puso natin mula sa pusong bato, sa Ezekiel 36:26 to 27. Pinalitan ng Diyos ang ating pusong bato sa pusong laman na marunong sumunod at makinig sa Kanya. Lahat ay ginawa ng Diyos. Kaya anong sabi ni David? Restore to me the joy of my salvation. Ang kaligtasan ng mapagpalang Diyos, para masabi ko doon sa mga ibang nabubuhay sa kasalanan, ang ginawa mo sa aking buhay. Kaya hindi tayo makakalimutin dahil itetestimonya natin sa mga tao ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi kung tayo makakalimutin, baka lahat tayo dito lumalakad na ng mga sunog kasi nakalimutan natin na ang apoy ay mainit. O edi lahat tayo sunog kasi hindi ko alam mainit pala yun. Nakalimutan ko apoy pala ay mainit. Kaya ganun din tayo. Kaya let us always remember that sin, stains and scar our very soul. That sin creates memories that remains with us. That brokenness is an appropriate response for sin because we sin against the Holy God. Amen. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so grateful that you have given us another time of studying your word, and we entrust into your hands how this word will walk us through in the power of your Holy Spirit. We bless you and we thank you. In Jesus' name, our Lord and Savior, and all God's people said, Amen. Amen. Amen.